Hi, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope for October, ayan, nalimutan ko. October 2 hanggang... Ayan, October 2 hanggang 8 para sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, and Rising na Capricorn. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. Ngayon, kung hindi nyo alam kung ano yung Sun, Moon at Rising nyo, sa end po ng video, may link po tayo para dyan. Now, if you're looking for charms, crystals, incenso, spell works, and private readings po, message nyo po ako. Tarot Page Philippines, Facebook page, same name, same picture. At tandaan natin ha, yung mga readings natin, they are for guidance purposes. So, may free will tayo, gamitin natin ito na maayos. Yan, Capricorn, bilisan na natin. Ano bang meron? Kamusta ang susunod na linggo mo ba? Ano ba meron? Okay, Capricorn, let's look. Ano ba ang card mo? Oh, your inner card here is yung 9 of Wands, tsaka number 22, Blessed. Well, for a good start andun lang kasi na kailangan natin din matutong, sabi nga may kasabihan count your blessings. Lahat ng pagpapalang meron ka, bilangin mo. Because those blessings, the more mo binibilang, the more mo pinapansin, the more mo nakikita na, ang dami pala. It is a time actually ngayon, yun yung hinahanap mo eh. You're trying na ayusin yung mga bagay-bagay. How you look at things. Kumbaga, may shift of mindset ka ngayon eh. Andoon yung point na binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na mas makita mo yung mga bagay-bagay mula sa ibang anggulo. Yung parang, di ba, may sasabi tayo yung mga blessing in disguise. Dami niyan sa'yo eh. Minsan, ganun talaga, no? Hindi ibibigay sa'yo yung hinahanap mo. Ang ibibigay sa'yo yung kailangan mo talaga and yung deserve mo. So, wag mong isipin na, ay naku, hindi natuloy yung pag-alis ko puntang ibang bansa or hindi nag-sign up yung kliyente or hindi ako nakalipat ng work or hindi ako nakakuha ng bonus. There is a reason for that. Hindi man natin maintindihan sa ngayon kung ano yung rason ng sansinukob. Pero it's all para sa'yo, for things to be better and things na maging mas maayos. Kasi hindi kasi lahat ng blessings, Capricorn, is actual blessings. Marami dyan, distractions. Marami dyan, masasabi natin na ilalayo ka doon sa actual na kailangan mong mapuntahan. Kumbaga parang ano siya, kumbaga minsan pag pumapalya, di ba, si Waze, si Google Map, kung saan ka dinadala, ang layo ng inikot, di ba? Pero mas maganda pala yung original na daan na alam mo or tinatahak mo. 9 is a number about higher learning. Minsan kailangan mo iset aside din talaga yung mga naramdaman natin. Hindi ko sinasabing invalid yon. Pero kasi sometimes it's not right na mag-base tayo sa nararamdaman na natin. Hindi tama na, ay, kasi feeling ko ganito, feeling ko gane. Sorry Capricorn, pero sometimes yung feelings natin, pwedeng magsinungaling yan, pwedeng magkamali, at pwedeng sumablay. Dahil tao ka. Tao lang tayo. So what's keeping you from being that person ba? 10 of Wands, tsaka fork in the road. Well, ano ko ba sabihin sa'yo ito maayos? Well, Capricorn, let's just say, kasi 10 is about the end of the cycle eh. Ang dami mo nakikita na nag-e-end. Actually, those endings, yung mga natatapos na yun, kasi magbibigay ng way ang universe para makapagbukas ng mga bagong pinto. Sabi nga, di ba, when one door closes, another two will open. Wala nang dahilan para, ay sayang, ganyan-ganyan. Let's move forward. Past is past. Ang best option mo dito is alamin mo ano yung natutunan ko, ano yung take away ko dito, ano yung ano yung kailangan ko malaman, maintindihan
para maka-move forward ako. Andun kasi iba sa inyo feeling niyo naipit kayo sa sitwasyon. Feeling niyo na andun na, "Ay, walang patutunguhan 'to kasi ganito yung nangyari, wala na akong ibang option." Actually, oo, tinatanggal talaga ng universe yung mga so-called options mo. Kasi kailangan, eh. Kasi andoon na ano, na binibigyan ka ng time ng universe para makita mo na hindi 'yun daan, long cut 'yan. Bakit mo sasayangin yung oras mo? Andun yung binibigyan ka ng pamamaraan ng universe na minsan gusto ko na alam mo yung bigay ng signs dati yung universe, ngayon ending baka hinampas na tayo kasi medyo siguro napiko na rin yung universe sa'tin. So, andun yung point na, "Ay, ang kulit mo, ha, sige eto nga tanggalin ko nga yang mga 'yan para mas makita mo eto yung talaga yung daan." Siguro no'n kasi your house of career, so andun na you're very much focus doon sa career. Minsan kasi if we're too focused on those things, andoon na ang nangyayari is hindi mo na ano, hindi mo nakikita yung pinapakita or nakikita mo pero hindi mo na binibigyang pansin yung sinasabi, pinaparamdam, pinaparating ng universe. Don't do that, kapatid. Sometimes you need to stop for a moment. Minsan kailangan mong tumigil din para maintindihan mo. Ano ba yung sinasabi ng still small voice na yun, yung kutob kong yun. Walang masama maging logical, pero wala ding masama na pinapakinggan mo kung ano yung sinasabi ng sansinukob para sa'yo. So, eto na nga ang pinapagawa sa'yo ng universe. Pero ano ba talaga yung desires mo? Kasi nga, ay, okay, marami sa inyo, The Moon tsaka No Place Like Home. Well, in my journey, ang naintindihan ko is ganito. Tatlong klase ang pamilya. Yan yung pamilyang kinagisnan natin, yung biological. Meron din tayong pamilya na tinuturing, mga kaibigan natin, mga naging close sa'tin. And lastly, yung pamilya na spiritual na binibigay ng sansinukob. Pero meron kasi isang klaseng pamilyang hinahanap mo, and that is that romantic. Yung siguro tawag ng iba, soulmates, twin flame. Kalma lang. For those who are single, kalma lang. Yes, narinig na ng universe yung hinihiling nyo. But for those who are in a relationship, kalma lang din. Yung ideal partner na hinahanap nyo, ibibigay ng universe. Work in progress, tayong lahat. Hindi natin pwede sabihin, ang tagal naman kasi matanda na siya, hindi pa siya nagmamature. Alamin mo yung background. Bakit siya ganun? Ano yung purpose? Ano yung reason? Ano yung dahilan? Bakit siya nagkakaganyan? Then you will understand, baka may struggle siya na hindi niya mabigay yung 100% niya. May struggle siya na andoon na nahihirapan siya. Pero yung binibigay niya pala is sobra-sobra na. Na para sa standards natin, ang onte, ang kulang. This is a time that you need to understand. Understanding, kasama doon ang communication, kasama din doon ang listening, and removal of prejudgment natin. Ano ba kasing base mo ngayon? Knight of Swords in TikTok. Yung totoo. Ba't ka nagmamadali? Ano ba yung foundation mo na feeling mo kulang yung, mabilis yung oras? May pakiramdam ka ba na parang gusto mo i-rush yung mga bagay? Capricorn, paalala lang din ha, easy come, easy go. Sabihin, 'pag minamadali, mas lalong mabilis mawala 'yan. Siguro take into account na lang natin yung mga tao siguro kung may mga napanood ako sa US na nanalo ng pera sa lottery, ayun, in just a few months naubos nila. Kasi hindi nila na-appreciate, yung pinaghirap nung bagay na tanggap nila. This is a time that you appreciate every moment din. Eto yung oras na kung saan kailangan nating bigyan ng pagkakataon na
kalma ka lang. Alam mo, yun talaga yung pinapagawa sa'yo eh. Kumalma ka. Enjoy the ride. Parang sa ano lang yan eh, bakasyon. Nung last time nung bakasyon ako, from Baguio to Sagada, excited ako makarating ng Sagada. But, andun din ang equal excitement ko habang pinapanood ko, binabaybay namin yung mga bundok. Yung amazement ko sa ganda ng mga nakikita ko, sa galing nung nature, kung gaano kalamig yung hangin na pumapalo sa mukha ko, yung bawat kurbada, yung mga halaman, kung gaano kalamig sa mata. Don't just aim, wag mo lang i-focus yung sarili mo doon sa pupuntahan mo. Enjoy the ride. Enjoy yung travel. Yes, this is our life, hindi naman 'to karere, na dapat makuha natin 'to pak agad-agad. We are given also the opportunity, binibigyan tayo ng chance ng universe to also enjoy yung mismong travel, the small things in life. Yung isang bagay na kailangang binibigyan mo ng pansin din. Yung isang bagay na kailangan may puwang para sa'yo. Totoo, hindi natin alam gaano katagal ang mga bagay-bagay. Pero it does not mean kailangan nating madaliin. Yun kasi yung mindset ng mundo eh. Kailangan ganito, kailangan ganyan, makuhain mo to, masecure mo to, dapat by this age ganito ka na. Wait lang ah. Hindi kasi isa ang pattern ng universe about isa sa atin eh. Hindi dahil siya at this age is maganda na yung buhay, eh dapat ikaw din. Iba ka, iba siya. Bakit mo kailangang i-pattern yung sarili mo sa ibang tao? Pattern yourself to what the universe wants you to do. Sundan mo yung sarili mong path. Sundan mo yung yung plan na ginawa ng universe sa'yo. With your recent past kasi we have your Knight of Cups and the Deep Knowing. Yes, sometimes trusting is really hard. Andun tayo. Parang may iba sa inyo, some of you guys, may mga tinatakasan pa in the past. Binigyan na kayo ng chance ng universe during the retrogrades eh. 'Di ba? Pumasok tayo sa Venus and Mercury retrograde. Iba sa inyo binigyan ng chance na magkaroon kayo ng contact with some people from your past. Pero in-ignore nyo. Iba sa inyo, andiyan na, "Ay no, ayoko na bumalik siya." Hindi naman ibig sabihin na nag-reach out si ex or former friend, eh, meron silang masamang balak. Yeah, some of them maybe, pero andun kasi na mas ang purpose nun ng universe is maintindihan mo din yung side nila. Puwedeng makinig ka lang. Iba nga sa inyo na ang galing yung ginawa niyo, eh. Ginamit niyo yun as opportunity para mas makita niyo yung buong senaryo. And dalawa yung naging options niyo nun, eh. Una, ituloy yung communication. Pangalawa, properly end it. Ang galing nga, eh, iba sa inyo parang, hala buti na lang may mga realizations kayo na yung example na bakit kaya nagloko siya or bakit kaya nawala siya? Tapos during that season, tong last month, andoon na, ay buti na lang pala wala na kami kasi ganito, ganyan. O, 'di ba? Realization, you were given the deep knowing. Binigyan ka ng chance ng universe para maintindihan mo na, ganun pala. So you could move forward, you could heal, andun din na para magkaroon ka ng chance na maging better. Because knowledge can help you do that. Yung kaalaman, makakatulong yon para mas maintindihan mo, hindi ka naging ignorante sa nangyari. Ano bang future na ikaw? Six of Cups, tsaka go the distance. Ayun, kalma ka lang muna. Ano ba yan? Puro kalma. Stay ka muna kung nasan ka. Kasi 6 is about a harmony eh. So, since pumasok na tayo sa tinatawag na Jupiter retrograde din. So, medyo focus tayo ngayon sa sarili din natin. Jupiter is about the planet of luck. So, andoon na kailangan mag-focus din tayo sa ating sarili. And this is the moment na kung saan yung mga ininvest mo sa ibang tao, pwedeng pera, oras, atensyon, or relasyon, kung ano man yan na binigay mo, ininvest mo, wait lang daw. Ito yung time that you need to re-evaluate. Bibigyan ka ng chance this week ng universe na parang intindihin mo, saan ba nagmumula itong mga to?
meron bang pupuntahan 'to, may kakahinatnan ba, o ang ending ba nito, nganga na naman ako? It's a time for evaluation. Nasa Libra season din tayo. Libra is about balance. So, it's a time for you to reevaluate. Ano ba dapat talaga? Bitawan ko na ba 'to, let go? Or ito na ba yung moment na kung saan idagdag ko pa yung investment ko, dagdag ko pa yung time, effort ko? This goes not just in relationship. Puwedeng sa career mo, sa business mo, sa personal life mo, sa mga nagbubuhat, mga ganyan. Tama na ba 'to? Baka sobra na ako nagbubuhat, mukha na ako ditong bato. Mukha kamukha ko na sa Fantastic Four yung The Thing, 'di ba? Evaluation is also important because dun mo makikita yung progress mo at yun yung papagawa sa'yo ng universe this week. Saan ka ba nanggaling? Asan ka na? At naka-inline ka pa ba doon sa target mo? A wise friend once told me, "Malayo pa, pero malayo ka na rin." Full of wisdom yung sinabi niyang yun. Physical environment mo, Ace of Swords tsaka happy-happy. Okay, so ganito Capricorn, ha? 'Pag di mo na kaya, magsalita ka naman kasi. Andoon na ang dami mo ng sinasaalang-alang, dami mong ginagawa, dami mong niresolbang problema. Kahit hindi mo nga problema, ikaw pa sumasalo, yun totoo. Tapos nagpapanggap tayo we're good, parang smile, smile, smile lang. Alam mo, okay lang na nagiging positive yung thinking natin, we are doing things positively. Pero kasi, paalala sa'yo ng cards na be honest din. Kung andun ka na sa nahahapo ka na, napapagal ka na, give yourself a break. Hindi namang problema yun, eh. 'Di ba, hindi? Hindi naman problema yun. And hindi naman din masama na bigyan mo ng chance sa sarili mo. Remember, makina, pinagpapahinga natin. What more kung tao pa kaya, 'di ba? What's your emotional environment? O yan, nagtugma. Three of Swords, tsaka higher power. Huwag ka naman magmukmok. Alam mo yun? Well, we have families. Remember, tulad ng sinabi natin dito sa mga desires mo, may mga families tayo na matatakbuhan natin. Huwag mong isipin kasi, huwag ka magkaroon ng prejudgment sa utak mo na baka mahusgahan ka. Well, technically, normal yon. Lahat tayo mapanghusga. Pero kasi may mga tao na ando na yung heart nila, connected na sa'yo eh. It's time that you allow your heart to be open to them. Andun din naman na alam mo minsan, isa yung ano eh, yung hinihiling mo lang din eh. Sana maintindihan nila, you know what? Yes, mahirap talaga. Marami talagang insensitive na tao. That's a fact. Pero may mga tao kasi na they were gifted with this capacity na kaya nilang ilagay yung sarili na sa nararamdaman ng tao. So, kilala mo naman kung sino 'tong mga 'to, eh. Masakit nga lang sila magsalita kasi direct to the point lang talaga. Pero andun na alam mo ginagawa nila kasi they care for you. Concern lang sila. Sina-cite lang nila or kino-quote lang nila yung mga facts para alam mo sa sarili mo na, "Ay, oo nga 'no, na hindi ko napansin 'yun." So, para makabalik ka sa proper path mo, para makabalik ka doon sa kung saan dapat tinatahak mo. You just need a break muna. Ang daming gustong gumawa, ang daming gustong magbigay nun sa'yo. Ikaw lang naman kasi hinihintay din namin. Your hopes and fears. Eight of Swords and Between Worlds. Alam mo, Capricorn, I'm happy for you that kung may mga iba sa inyo na nagpapalak na mag-expand ng kaalaman nyo. Actually, hindi lang to for this week eh. This will be coming in the next 2 to 3 months pa siguro. Go ahead. Expand mo. I-level up mo yung sarili mo. I-level up mo yung alam mo, yung kakayanan mo, yung skills mo, yung talent mo. Level up mo lahat. Binibigyan ka ng opportunity. Tigilan mo yung wala kasi ako oras for that eh. Dude, ang dami mong oras.
Ang dami mo lang kasing kinuha na dapat hindi mo kinukuha. If you will just give, sabi nga dito ng card na 'to, bigyan mo yung chance mo sarili mo for evaluation. Doon mo makikita, "Ay, bakit ko 'to parang job description, ba't ko ginagawa 'to? Wait lang, di part ng job description ko 'to, na-abuse na pala ako." Realization check, di ba? It's time that you give yourself a chance. Pahinga din, ha? Ito yung future. Ang ganda. So, your future card is the card of destiny and peace. Napaka-direct ng message ng card. In other cards kasi, ito yung tinatawag na Wheel of Fortune. Wheel of Fortune is about change. It's about change. Yung isang bagay na hindi nagbabago sa mundo. And ito yung moment na kung saan pinapaalala sa'yo ng cards na you need to make sure that pipiliin mo lagi yung inner peace mo. Yun yung gift na gustong ibigay sa'yo ng universe. Pero hindi mabigay-bigay sa'yo kasi nga parang kang kiti-kiti na, ay, kailangan to, kailangan ganyan, eto. Wait, kaya nga 'di ba ilang beses kang binanggit ng cards, kalma lang. Kumbaga para sa bata, bagong paligo yung bata, nilalamig, kung saan-saan siyempre para siya lamigin, kailangan niya mapunasan, kailangan niya madamitan. Para yung bata, galaw ng galaw. Si universe, yung magulang, habol ng habol. 'Di ba? Kaya matagal minsan tumigil. For those of you na nag-iisip kayo kailangan niyo ng vacation, nag-iisip kayo na kailangan niyo mag-detach, mag-isolate, go. Minsan hindi mo naman kailangan maging magastos para gawin 'yun. Minsan hindi mo naman kailangan lumayo. Minsan ako ginagawa ko dati, 'pag VL ako tapos ang ending nun magkukulong na ako sa kwarto for the movie o kaya pupunta ako sa circle pa nun, sa Quezon City Circle ta's dun lang ako. So, may coffee shop kasi dun, coffee, so napanood ko lang yung paligid. Time for myself, for reflection. Magkano naman yung kape, 'di ba? Parang 50 lang yata yung kape nun. So, ibigay mo yung sarili mo. Ito na yung opportunity to do that. Saan kailangan natin lumayo para makahinga? Sa paglayo natin yun, mas nakikita natin na ito pala yung pinaplan ng universe para sa atin. Naway nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes, so use your free will wisely. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At again, kung naghanap kayo ng mga charms, crystals, and incenso, private readings, and spellworks, message mo ako. Tarot Page Philippines, Facebook page, same picture, same name. And kung gusto mong tulungan na lumago ang ating channel pa, you can click either the join button sa baba o yung thank you na may heart, yung thanks na may heart. Very much appreciate po. So Capricorn, maraming salamat sa'yo. God bless. Namaste. Hare Krishna. Blessed be. And hope one of these days magkita tayo very soon. Laging tandaan, be safe. Goodbye for now. Bye!